sa Angkawit ay malapit sa Manila Bay. Ang ilan sa mga barangay nito ay matatagpuan sa mga baybayin na ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ay ang pangingisda. Ano oras po ninyo yan inumpisahan hulihin? 1:30, Ng madaling araw? Nagpalaot na kayo. Ano ang ginamit niyo Hindi, pang alas huli? 12 kami na alis dito. Alas 12. Dito kayo nagsisimula. Oo. Tapos papunta doon sa may Papunta, saan niyo po dadalhin? Sa bahay. Titinda niyo na. Sa palengke, kano yan? Ewan ko kasi sa namin, lang muna sa Pakyawan to. Sarili lang kasi namin eh. Oo. Ay, ganun. Papatong na yun yung sa palengke na to. Sino po ang nanguhuli nito? Ayun yung mistake ko. Ayun Mr. yung lambat namin. Bangka niyo po yan? Araw-araw po nanguhuli kayo ng Araw-araw isda? yan. Oy. Iba-ibang isda po ang nakukuha ninyo? Ano pa yung iba? Yung mga samaran, bangus, yung mga sapsap, yan, ganyan, tingnan. Ayan sarap yan Ito yung ganito. Gano'n na po ninyo katagal, gano'n po kayo katagal ng huhuli ng isda? Tagal na. Ganito lang hanap ng buhay din daw. Babalik pa po kayo ulit. Mamaya naman hapon. Gabi. Bakit po? Pag gantong oras, wala na kayong makukuha? Wala na. Gabi lang. Anong tawag sa ginagawa niyo? Ayuma, tawag dito. Ano po? Ayuma. Ayuma? Pag-aayuma? Nagtatahi. Opo. Gano'n nyo na po katagal ginagawa yan? 1978. Hindi doon ako. Yan. Oo. Yan na ang ginagawa nyo? 1978 pa? Aba, ang tagal na. Kaya pala sanay na kayo eh. Ang Kawit ay nakilala bilang isang bayan na nangingisda. Tahong at talaba ang pangunahing inaani ng mga mangingisda dito, bukod pa sa mga palaisdaan na pinagkukunang yaman din ng mga mamamayan. At ang tulay naman kung nasan ako ngayon ay tinatawag na Tulay Bitin, na sa kabila nito ay matatagpuan ng isang pamayanan na pangingisda pa rin ang pangunahing hanap buhay. Saan po hinuhuli ang mga yan? Sinisisi. Sinisisid lang. Nasa pabiyayan, kawayan. Oo, yung nakakabit sa kawayan nito, no? Tama. Pati po yung talaba, ganon. Kaya, Yung alimango po, paano? nilalambat. Ayun ang nilalambat, ang alimango. Tapos pa. Kilala ang Kawit bilang isa sa mga pinanggagalingan ng talaba. Malaking porsyento ng mga inaaning talaba ay dito nagmumula sa Kawit, na dinadala naman sa Maynila at mga karatig lalawigan. Ito na rin ang ikinabubuhay ng marami sa mga Kawitenyo, mula sa pag-aani hanggang sa pagbubukas ng talaba. Bukod sa pagkain ay nakaisip na rin ng pamamaraan ang mga mamamayan dito upang pakinabangan ng husto ang industriya ng pagtatalaba. Pagkain sa sinasama sa pagkain ng manok. Ganun ba lang? Sa manok, gili-gili, sinasama sa pagkain Pakain sa manok. Pagkapigat ng balat ng itlog. Ano pa pong iba? Ginagawang apog. Apog. Sa kabila ng papaunlad, alam mo, sa mga bagong panahon, siyempre yung mga dating, yung araw, backward na backward, hindi na backward ngayon. Ganyan din naman ang Cavite. Ang Cavite, kabilang na unang-una na nga ang Kawit Cavite, napauunlad nila ang kanilang kalagay, nakakaroon ng mga industrialization dyan. Pero hindi sa isang parang sinisira nila yung dating negosyo. Yun ang sinasabi natin eh. Yun ang dapat mangyari sa Pilipinas. Halimbawa, ang pangingisda. Ang pangingisda, kung dati pangingisda lang, ituloy ang pangingisda. At tayo magkukuha ng ibang kabuhayan. Pero hindi sa isang parang, diliga ka ng bagong pagmumula ng kabuhayan, sisirain mo yung dating pinagmumula ng kabuhayan.
Ngayon, yan ang preserve nila. Kaya yung mga tahong, talaba, na pangangalagaan nila yan. Ganyan ang nangyayari dyan. Yan, nasa pamamahala yan eh. Sa pagtutulungan ng municipal government, mga private sectors at ng mga mamamayan, patuloy na pinangangalagaan ang mga taong bayan ng Kawit sa pamamagitan ng mga bagong mahalagang proyekto at serbisyong pampubliko na pinaiiral sa bayang ito. Kung pag-uusapan ay Kawit Cavite, pisikal man niyang kaanyuan, kultura man o kasaysayan, ang Kawit ay laging nakaugnay sa buhay ni General Emilio Aguinaldo. Ang kwento at kasaysayan ng Kawit ay siya ring kwento at makulay na talambuhay ni General Aguinaldo, ang ipinagmamalaki at dinadakilang anak ng Kawit Cavite.